So guys, today papakita ko sa inyo bakit ko pinili na mag-edit na lang sa phone in using my Insta360 X5 tsaka sa Insta360 Go Ultra. So before I was using this phone, which is my S23 Ultra. Ang problema dito, ang baba ng RAM niya, tapos 256 lang siya. I didn't intended to buy the 256 dati, kaso wala na akong phone na magamit noon. Kailangan ko nang bumili, and the 256 storage is the only thing that's available back then. Pero as a content creator, I need a lot more. I need the 512 or the 1TB. But ayun, ginamit natin siya. Ang hirap mag-edit kapag kulang ka lagi sa storage. Tapos tinry ko na din ang mag-laptop. Bumili ako ng MacBook Air na M4, which is one of the fastest din dati. Naka 16GB RAM din yata siya, or 24GB RAM. 24GB RAM pala siya. Tapos 512 yung storage niya, which is one of the fastest, is one of the most affordable din back then. Ang problema ko sa kanya, dahil lagi akong on the go, pag laptop kasi yung gamit mo, kailangan mo pang alisin yung SD card. Kailangan mo palang alisin yung SD card, ilagay sa card reader, isalpak sa laptop mo, and then do the editing. Ang problema, dahil nga ako ay on the go at wala ako laging time para mag-edit, napuputol yung pag-edit ko. So when my editing need to pause, when my editing need to pause or I need to stop, kailangan ko na namang tanggalin yung SD card sa laptop and then ibalik na naman sa mga camera ko, which is sobrang hassle. So I didn't find it very for me, no, hindi para sa akin yung laptop, hindi rin para sa akin yung desktop, kasi wala na talaga akong time para mag-edit. Mag-edit lang ako kung kailan ako magka-time, kung nasa sala ako, nasa trabaho ako, nasa kotse ako, nagdadrive ako. I have my phone, bunutin ko lang siya. Ang kagandahan sa pag-edit sa phone, kapag kailangan mo mag-pause, kailangan mong i-edit ulit yung mga bagay-bagay, hindi mawawala, diretsong connectay. So pag itutuloy mo, ando ka lang agad. Do you wanna continue from your previous editing? So yun lang ang ginagawa ko. This is the most convenient setup. Mas madami ako nagagawang content. So I invested to one of the fastest phone, which is the Poco F8 Ultra. Kagandahan sa kanya, sobrang bilis niya. Isa sa pinakamabilis na phone. Ang ganda pa ng speaker niya. Pag naliligo ako, so pag nakikinig ako ng mga podcast or mga YouTube, ginagamit ko rin siya habang naliligo ako, no? So hindi nasasayang yung oras ko. Even when I'm taking a bath, I still make use of my phone. Tapos ayun pa nga, one of the fastest phone, 100 watts din yung kanyang charging, no? Sobrang bilis niya mag-charge. In 30 minutes, 80% na ako. So, if I did some editing, 45%, kaya ko pa mag-export dito ng 1 oras pa na video galing from Insta360 X5 and Insta360 Go Ultra, ng 1 oras na clip. At hindi siya malolobat kasi ganoon siya kabilis. So, yes, may konting pag-init din siya. Siyempre, nagpa-process siya. Pero lahat naman ng cellphone nag-iinit eh. It just depends kung gaano katagal yung pag-export nyo. In my case, dahil nga sobrang bilis ni Poco, hindi siya ganoong ka-demanding. Tapos, pero ka naman electric fan. Kung hindi pa sapat yan sa'yo, ilagay mo dito, mas malaki. Ganun ha. Ilagay mo dyan. Pwede rin dito. Yan. Ilagay mo dyan. O gusto mo, itutok mo sa aircon, no?
So ayun, at the very least naman, malamig naman yung bahay namin. So wala naman akong problema sa overheating. Ang kailangan ko lang talaga is just an extra phone na mauhugot ko palagi, na kung mag-edit ako at kailangan ko mag-export and it's going to take a while. Like sometimes, pinakamatagal, especially kapag na-edit ko na sa CapCut ha, yung 15-minute na video ko, this one, so ipapakita ko sa inyo, na-post ko na rin sa YouTube to. Nung i-export ko na siya, 15 minutes, nilagyan ko ng subs, nilagyan ko ng caption, nilagyan ko ng video, 4K din siya. Nung i-export ko na from CapCut ha, yung na-edit ko na lahat, it took me almost an hour. To be exact, I think it was 55 minutes. At kung gamit ko tong S23 Ultra, it's not going to make it that fast. It's probably going to take me at least 2 hours. My God. Pero andun tayo na kapag ganun katagal mag-export, itinututo ko siya sa aircon or sa electric fan. At ang kagandahan guys ng may isa ka pang cellphone is kapag may kailangan ka, halimbawa kailangan mo mag-Facebook, kailangan mo mag-chat, no? Kailangan mo mag-social media, may isa ka pang phone, no? So, itong Poco F8 Ultra, kaya ito yung napili ko kasi meron siyang 16GB RAM, tapos meron siyang 512 na storage, and 49K lang siya. Dati mas mura siya, it was 42K. Sana ibaba ulit nila sa dating price para mas madaming makabili, mas madaming maka-afford. Ang pinag-isipan ko ba dating pagpilian is the Redmi or the Red Magic, the Red Magic 11S Pro. And then the 11 Pro, ang gusto ko sanang kunin is yung 24GB na may 1TB. Kaso wala akong mahanapan. Actually, yung 24GB na yon na RAM with 1TB was around 74,000, which is maganda. Meron siyang sariling cooling system niya. Ang problema lang sa kanya kay Red Magic is that hindi siya fully waterproof. So kung kailangan mo halimbawa pumunta ng El Nido, kailangan mo mag-swimming, kailangan mong extra ingatan ng phone mo. Ang kagandahan dito kay Poco F8 Ultra is that it's submersible. Pwede siyang malunod ng konting minuto, hindi siya masisira like the Samsung. Tapos ang baba pa ng price niya, 49K kumpara sa same specs, 16GB RAM, 512 ni Red Magic, which is around 65,000, 64,000. 15,000 pesos more. And then hindi siya advisable talaga kasi si Red Magic is for gaming, talagang pang gaming siya. But the Poco F8 Ultra is for the ones who's going to make videos or vlogs. This is the best phone. It's the fastest phone on its price point, and then it's the fastest phone at the same time. Waterproof na siya. Kung gusto mo ng cooling, edi gumamit ka ng electric fan, gumamit ka ng aircon nyo, di ba? So ipapakita ko sa inyo dito kung gaano ko kabilis i-export tong 27 minutes na vlog namin ni Mrs. dito sa Insta360 Go Ultra. So mainit na siya ngayon. I'm not sure if it's still going to make it. Kanina pa siya bukas. Mainit na siya. Pero I'm still going to show you how quickly or how fast it may be. So wait lang. So export natin siya in 4K. Export natin siya in 4K. Ayan. Export, watermark disable, 4K. 4K. Tapos frame rate 30, bitrate 50, export to phone.
So dapat pala inurasan natin. So kuha tayo ng isa pang phone dito. Ito orasan natin. So I think it's almost been a minute and a half. So dagdagan na lang natin siya. Para lang makita nyo kung gaano katagal or gaano kabilis. This is a 24-minute na clip. Naka 4K siya. Umiinit pa siya. So tingnan natin. What? So yung phone, wala pa akong masyadong na anong init dito. Kasi nga may electric fan tayo dito, which is just a bit helpful. Si Insta, mainit yung ilalim niya. Pero I think kaya ko pa rin namang hawakan, hindi pa naman siya nakakapasok. I think yung battery niya kaya pa rin, hindi naman nawawala agad-agad. Kaso 26% pa lang tayo. What we're going to do from here is ang ating pinagbabawal na technique. Wait lang. Okay. So kung talagang ayaw nyong ma-overheat ang inyong camera and inyong phone, edi dyan nyo sila itambay. Oh. 35%. Oh, I'll let you look at it. Ano ba to? Wait lang. Okay, so 24 minute na video. It was a 24-minute video, guys. Asan na siya? So balik tayo dito. It took me 10 minutes kasi plus 1 minute and 30 seconds yung kanina. I think somewhere around like that. Kasi nung in-start natin yung pag-capture nung timer, nasa 16% na siya kanina. So that's a 27-minute video yun. And that was a 4K video. This is a 4K video. Let me show you that it's truly a 4K video. Details. So 3840 by 2160. That's a 10 GB, 27 minutes. 10 GB in 10 minutes kasi plus 1 minute and 30 seconds. So 1 GB per minute tayo mag-export from the Insta360 Go Ultra
Actually, na-realize ko din yan na ganun din. Nag-download ako kahapon kay Insta360 ng 2-minute video. And it only took me 1 minute and 48 seconds. So, roughly around, let me show you that 2-minute video. This was the 2-minute video. Itong 1 minute and 28 seconds na to. Show natin yung details. Actually, 1 GB lang pala to. It took me, pero 1 minute and 58 seconds siya. So this one is Insta360 na video. Kaya mas wide siya, mas madami siyang information. Pero it was only, nakakapagtaka sa kanya, it was only 0.93 GB. So wala pa siyang 1 GB, pero it took me 1 minute and 48 seconds yesterday to download it, to export it. Pero dito sa Insta360 Go Ultra, mas mabilis siya mag-download. So I'm not sure why, but that's it. So yun yung reason ko kung bakit natin pinili na phone na lang ang gamitin para mag-edit ng mga videos ko, kasi always on the go. Pwede kong ituloy anytime. Wala nang tanggal-tanggal ng mga SD cards. Biglang umulan. Napakalakas. Start na ulit ng ulanan, guys. But anyway, that's the reason why yun ang ginamit ko na way mag-edit ng videos. Kasi I just invested sa pinakamabilis na phone, pinakamura na phone at the same time. Para sa convenience na hindi na ako nagtatanggal ng SD card. Tapos kapag mag-e-edit ako, pwede ako pause and then start again, no? And then kumpara sa laptop at saka sa desktop na kailangan mo pa saksak tapos balik ulit sa camera yung SD cards nyo, which may also put a risk on your SD cards na baka masira kasi kukuha nyo, sasalpak nyo kung saan ang SD cards nyo. It might damage the SD card, and alam nyo, napakamahal ng mga SD card ngayon, especially yung SD card ko kay Insta360, hindi sa if-Netflix natin tong ano natin, pero this one is an original 1 TB SanDisk. Kung isa-search nyo kung magkano yung SD card na yan ngayon, nowadays, it's 8,000 pesos. Napakaliit na bagay. Napakasimple. 8,000 pesos. Yung iba, 16,000 pesos pa. 10,000 pesos na yata ngayon yan ngayon. So, if you're going to put something like that, napakamahal, salpak dito, salpak doon, tapos pwede pa siyang mawala in the process, pwede pang mahulog kung saan, pwedeng mabasa. It's up to you guys, no? I'm not gonna do that anymore. I just spent the most affordable phone, I think, that can for me maiwasan lahat ng mga hassle na yun. So ayun lang guys sa video na to. Gusto ko lang to i-share sa inyo kasi kailangan natin bumawi sa mga ginastos natin dito. Kailangan natin bumawi. So sana ipopost ko to sa YouTube, sa Facebook, at kung saan man, and panoorin nyo. Kasi yun talaga ang gusto natin gawin, mag-vlog, video editing, and share the good news. Share whatever knowledge I have sa mga tao, sa mga friends natin para matulungan sila, especially yung iba gusto ring maganap ng mga katulad nyo. Kung nanood ka ng hanggang dito sa video na to, gusto nyo malaman ano yung pinakamagandang phone para sa Insta360 or sa mga action cameras nyo, ano yung pinakamagandang phone,
ano yung pinakamura at pinakaswak sa budget and it makes sense, ito yung phone na ire-recommend ko sa inyo. Panoorin nyo.